guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, nagpapasalamat po ako sa mga bago ko pong subscriber at doon din po maraming salamat po sa mga cross-watcher at naligaw po kayo sa akin channel. At gusto ko lang po ipaalam na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo at mahatiran ko po kayo ng mensahe. Okay? At nang sa ganun po, yung inyong buhay, yung inyong kabuhayan, yung inyong relasyon sa mga tao, sa inyong mismong karelasyon, asawa, live-in partner, relasyon sa kaibigan, relasyon sa magulang, sa kasamahan sa trabaho, mga manliligaw, nililigawan nyo, So, ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Guys, gusto ko pong magpasalamat sa inyo ng marami sa pagtitiwala na ibinibigay nyo sa akin. At kahit na alam nyo na fully booked na ako, ay willing pa po kayo talagang maghintay para mabigyan ko lang po kayo ng aking serbisyo. Maraming salamat po guys ha. At yung iba sa inyo, inuuna nyo po talaga yung bayad na kahit alam nyo na for example, ngayon gusto nyo na magbayad pero ang reading na magagawa ko sa inyo is aabutin pa ng 2 to 3 days. Kaya yung iba sa inyo talaga tinatanggihan ko kasi nahihiya naman akong paghintayin kayo ng matagal. Kaya sinasabi ko sa inyo na huwag na lang po muna kayo magproseso ng payment. At yung iba sa inyo hindi ko binibigay yung PayPal account ko kasi merong iba na nagbabayad agad. Tapos pag nagbayad, sinasabi, bayad na ako. Hindi po pwede yung ganun, meron din kasi po akong schedule at hindi lang po isa ang mga kliyente ko. Katulad po ng sabi ko sa inyo, online fortune teller po ako dito sa Japan. So, yung mga kliyente ko, company po kasi yan, online fortune teller company. So, doon po ako nakaka-receive ng mga kliyente ko. At para mag-expand po ako, gumawa po ako ng YouTube channel ko para ma-reach out ko po kayo. So, binabalance ko rin po yung aking spiritual na trabaho at yung ganitong trabaho ko. Kaya hindi po agad ako tumatanggap talaga ng kliyente as long as hindi ko na babalanse ang aking schedule. At gusto ko lang po talagang maging honest sa inyo at maging honest din kay Jesus Christ. Okay? Basta kapag naka-sure na ako sa date ng serbisyo ko, yan po ang ipapangako ko po sa inyo. Kasi ayoko pong masira ako sa inyo at sa aking employer. Si Jesus po ang aking boss. Okay? Siya ang aking protector, siya ang aking teacher, at sa kanya po nanggagaling ang aking kakayahan. At hindi ko rin po kayo kumbaga, masasabi ko na hindi kayo naligaw dito sa akin channel. Hindi po accident na nakita nyo tong channel ko at hindi rin po accident na mag-request po kayo ng personal reading or hindi rin accident na naka-resonate kayo. Malamang na dinala kayo ng gabay nyo dito dahil yan na ang divine timing. Okay? Maging kasagutan sa hinahanap nyo. Meron kasi kayong tanong sa sarili nyo. Ngayon, etong mga reading ko ang magbibigay sa inyo ng enlightenment. Okay? So ngayon, ang gagawin kong reading ay yung iyong buhay pag-ibig. At yung mga sinend nyo po na question, yun po ang aalamin natin sa ating baraha. Yung enerhiya, yung intention ng person mo, kung asawa ba, manliligaw ba, live-in partner ba, at yung gender, kayo nang bahala mag-adjust, yung edad, at yung bansa nyo, kung nasaan kayo, kung nasa Pilipinas ba, kasi ako nasa Japan po ako. So yung mga ganyan, kayo na po ang bahalang mag-adjust, at aalamin din po natin yung intention ng person mo. Ano ba talaga ang tunay na nararamdaman niya? Yung iba naman, meron din kayong question na kailangan ba siyang iwasan. So, yung sa mga ganyang klaseng, hindi naman lahat ng zodiac sign ilalagyan natin ng gano'n. Pero kayo na nag-request nito, lalagyan ko kayo ng aalamin natin kung dapat bang iwasan. At saka yung pinaka-outcome niya. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Aquarius. Ikaw ang bibigyan ko ng reading, ha?
Simulan natin sa energy mo ha, Aquarius ha. Ay, isa pa pala. Kulang ng isa. Ay, di bali. Okay na. Dito na lang tayo kukuha. Para maiba naman. Oh. So, meron tayong, wow, soul guidance, creative expression, and reaching out to spirit. Parang baliktad. Oh, truth and love. Oh my God. Alam mo, Aquarius, umaasa ka na matatagpuan mo ang iyong soulmate. Umaasa ka, matatagpuan. Or yung taong pasado talaga sa iyong pamantayan. Meron ka gano'n. Ano? At may karelasyon ka man o wala. Malamang na umaasa ka, kung may asawa ka, tingin ko hindi masaya ang inyong samahan, ano? Kasi umaasa ka ng tapat. Umaasa ka na merong pagmamahal. Ano? Kaya reaching out to spirit, 'di ba? Meron kang gustong mukhang ano to. Parang ang bigat ng excuse bakit ganito nangyayari sa akin? Kasi truth and love. Pero dito, nakakita ko na iniihipan nito yung puno. Kaya, and then dito, reach out to spirit. Creative expression. Soul guidance. Okay, so masasabi ko na mag-asawa lang kayo nito. Kung mag-asawa nga kayo, no? Aquarius. Masasabi ko na mag-asawa lang kayo. Nakatira kayo sa isang bubong. Pero pagdating sa kama, wala. Wala kayong connection. Hindi ko alam kung ilang taon na kayong mag-asawa. Pero hindi ko nararamdaman dito ang inyong truth and love. Pero ito ang gusto nyong matamo, malamang. Yung iba sa inyo, ano? At nakakita ko sa'yo, kalungkutan. Kalungkutan. Maaring sa panlabas, maganda ka. Parang bulaklak. Maayos ka sa katawan. Maganda ang pananamit mo. Maganda ang lawas mo. Pero, malungkot ka. Umaasa ka na may ligayang darating sa buhay mo. May taong magpapasaya sa'yo. Ano? Yung iba sa inyong Aquarius, kahit na hindi kayo mag-asawa, let's say itong boyfriend mo, girlfriend mo, or suitors mo pa lang, ano? Still, meron kayong pag-asam. May inaasam kayo dito eh. Yung iba sa inyong Aquarius, malamang na naghahanap kayo sa internet, ano? Or sa mga taong nakakasalamuhan nyo, masyado kayong hindi normal yung pag-approach o yung pagpapa-approach nyo. Parang palagi kayong ang tawag dito, nag-judge, palagi kayong, ang tawag dito, nagsusumiti, para kang
para kang judge. Yung inaano mo yung kung anong criteria, yung ganon, kung pasado ba sa iyong pamantayan, ano. So malamang yung iba sa inyo Aquarius, ganon ang ugali nyo, ano. At malamang na ikaw ay nagpaplano bago ka gumawa ng isang first step. Tingin ko, pag-aaralan mo muna. At kung kailangan talagang mag-take ng risk, magte-take ka ng risk. Gagawin mo. Para sa iyo ha, mahalaga kasi ang gumawa ng isang desisyon. Mahalaga na mapasa kamay mo yung meron ka sigurong sinet na goal. Ano? Itinalagang layunin para sa sarili mo na itong bulaklak na to, gusto ko to. So ngayon, para matamo mo yan, meron kang bibitawan na desisyon, magdideklara ka, di ba? So meron kang ganong klaseng pag-uugali na masasabi ko. Mahalaga na mapasa kamay mo kung ano man yang sinet mong goals, sinet mong layunin. Yan ang nakakita ko sa iyo. Pero, isa pa nakakita ko dito sa barahan natin, ano, masasabi ko na, siguro hindi lahat sa inyo, ano, malamang yung iba sa inyo, nag-mature kayo sa karelasyon nyo. Hindi dahil sa naging kalbo ka na, ano? Pero masasabi ko, nag-mature ka. Okay? Kumpara sa dati, naging more on, parang matanda ka ng mas wiser ka na compare sa nakaraan. Hindi ko alam kung gaano karami ang naging karelasyon mo, Aquarius. Pero tingin ko naman, from past experience, meron kang natutunan, kahit papano, nag-mature ka, nag-level up ka. At yung pang-unawa mo rin, meron ka ng pang-unawa sa buhay pag-ibig. Or kung hindi naman, meron kang na-realize dito, na feeling mo, this time, kailangan mo talagang mag-mature. Kailangan mo talagang maging wise. At mag-plan talaga. Malamang yung iba sa inyo, ganyan ang naiisip nyo. Malamang na nagkaroon ka rin ng long-term goals. Baka yung iba sa inyo, itong person mo ngayon, nag-iisip ka na ng para sa future goals nyo. Kung siya na ba talaga. Kaya grabe ang pag-iisip mo. At grabe rin siguro yung parang test na binibigay mo sa kanya. Yun ang nakita ko. So, alamin natin ang intention ng person sa iyo para mawala yung bumabagabag sa iyong dibdib. Aquarius. Siyempre, siguro yung iba sa inyo hindi kayo makatulog. Iniisip niyo yung person niyo, kung anong na lang pumapasok sa isip niyo, kung ano ba talaga tunay nararamdaman niya. Habang nagkatrabaho kayo, siya iniisip niyo. So, aalamin natin yan. Tumalsik na. Ano to? Ganyan na lang. Nalito eh. Ang dami. Ang dami. Anyway. Diyan. Inisa na lang eh. Minadali. Love, 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 love. Love, love. I committed. Take the lead. Ano naman to? What's this? The Fool na reverse. Fool na reverse, Queen of Wands, at saka Knight of Swords na reverse. Knight of Swords na reverse. Take a lead. Para sa person mo, alam mo, siya, nahihirapan siyang makisama sa iyo. Kung mag-asawa kayo, hindi lang malamang sa iyo.
sa mga taong nasa kapaligiran nyo. Nahihirapan siya makisama. Or, mahirap kang maging karelasyon. Ano? Kung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo. Kasi para sa kanya, grabe, Aquarius, marami kang kondisyones. Marami kang kondisyones sa iyong mga pangarap na etong person mo, napipressure siya. Napipressure siya. Ano? Kaya, wala siyang lakas ng loob na mag-approach or simpleng hindi siya willing sa kung ano man yung goals mo, yung gusto mo mangyari, or malamang na yung iba sa inyo, simpleng wala lang talaga tong willing sa'yo. Maring lumalapit siya sa'yo, nagpapakilala, kumakausap, pero yung sasabihin mong talaga makikipagrelasyon, yung iba masasabi ko na hindi interesado. Pero yung iba naman, nahihirapan sa'yo. Lalo na kung magkarelasyon na talaga kayo nitong person na to, no? Sa mga single, ganon. Masasabi ko na walang willing, hindi na willing. Hindi siya willing sa Tagalog. Sorry. Mali yung Tagalog ko. So, yan ang intention niya sa'yo, no? So, meaning, no. Kaya, kung type or mahal mo ang person na to, masasabi ko na ikaw lang ang magbibigay sa kanya ng love. Ano? Pero, or kung maaaring, pwede rin vice versa, ano? Siya ang magbibigay sa inyo ng love, pero nakikita ko din, yung love, kung ano man yung love na, kung sino man ang magbibigay sa inyo, hindi masusuklian. More on sa energy ng person mo to eh. Malamang ikaw rin meron ka ding love, pero pero magkaiba ang level ng inyong love. Hindi porket love at saka love dito. Baka yung iba sa inyo, magulo ang ano nyo, no? Aquarius, hindi pa kayo, kumbaga nayayanig pa yung damdamin nyo. Siya naman, more on ibang klaseng love, init ang nararamdaman niya. Ano? Kung sabihin, mahal kita Aquarius, pero sa ibang klaseng level ng kanyang pagmamahal, more on init siya. Init ng katawan, init ng kung ano man yan. Ano? So, gano'n. May differences kayo dito. Kaya masasabi ko na hindi masusuklian. Hindi niya masusuklian ang gusto mo. Hindi mo rin masuklian ang gusto niya. So, magkaiba kayo ng nadadamang damdamin dito. Pero kung magkarelasyon na kayo nito, hindi niya pa kayang buksan ng fully wide ang kanyang puso. Ano? Yung iba sa inyo, hindi lahat, ano? Let's say, kung babae, itong person mo, ano? Aquarius, ikaw lalaki Aquarius, ano? Itong person mo is babae. Ano? Para sa kanya, hindi niya kayang buksan ang puso niya ng fully wide. Kung hindi man puso niya, hindi niya kayang ibigay yung hinahangad mong init. Yung mga pinagpaplanuhan mo. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, di ba? Ikaw ang Aquarius na nagpaplano ka. Ano? Gusto mo magdesisyon ng para sa'yo na siya naman, yung pinagdesisyonan mo, hindi siya agree doon. Malamang na hindi pa siya ganap na nagtitiwala sa'yo. Or siguro nasaktan siya sa nakaraan, kaya meron siyang bagahe. Pero kahit na pumasok siya ngayon sa inyong samahan, ano, Aquarius, naging kayo, let's say, yung iba sa inyo, ano, naandun pa rin yung kanyang kahinaan. Ano, kaya itong apoy na to, gusto niyang mapanghawakan yan, mapangalagaan. Kaya kung inaasahan mo na meron siyang pagmamahal sa'yo, ano man ang intention niya sa'yo, yes, meron siyang magandang intention sa'yo. Yan ang masasabi ko. Kaya nga lang, hindi pa, kumbaga sa one whole na pizza, hindi pa siya one whole. Maring half. Half pizza. Naando pa rin kasi yung kanyang kahinaan eh. Takot na masaktan. Malamang na hindi mo lang nakikita ito. Hindi niya pinapakita. Ano? Tinatago niya itong nararamdaman niya. Especially yung takot niya, yung pag-aalala niya, baka maulit na naman muli. Pero pinasok niya na yung sitwasyon eh.
naandyan na naging magkarelasyon na kayo. Yung iba sa inyo, nag-approach na, malapit na siguro kayong maging kayo, ano? Ano pa maganda alamin? Alamin kaya natin kung ano ang yung tunay na nararamdaman ng person mo. Yung tunay niyang nararamdaman sa iyo. Alam mo kasi itong person mo, tingin ko meron siyang expectation sa iyo. Sige, lahat kayo. Ang dami, lahat sila naglabasan. Power, relaxation, and then, paano ko ba siya nakita? Ito ganyan. Abundance, gateway. Oo. Excuse lang, paurong ng konti. Pasensya na. Meron siyang expectation. At tingin niya sa'yo, puno ka ng pangarap sa buhay. Puno ka ng pangarap, success, gateway, abundance, relaxation, power. Puno ka ng dreams. Kaya siguro nagpaplano ka ng mga bagay-bagay dito, pinag-iisipan mo, nagbabasa ka siguro ng sari-saring libro, or nagre-research ka, sari-sari ni-research mo siguro dito. Kasi, meron kang gustong matamo sa buhay mo. Aquarius. So, ngayon, meron din siyang expectation sa'yo at the same time. Pareho kayo. Baka yung ibang Aquarius dito, etong person mo, obsessed siya sa'yo. Talagang gusto kanyang mapasa kamay. Kaya malamang nagpaplano din to eh. Kung ikaw nagpaplano ka ng sarili mo, meron ka sariling gustong makamit, mata mo, siya rin meron din siyang nagpaplano rin siya ng para sa kanya, Kaya nararamdaman ng person mo, yung pagpaplano mo sa sari-sari, kung ano man yung pinaplano mo, pinag-aaralan mo, nire-research mo, malaki man yan o maliit, nararamdaman niya din to eh. Kumbaga, dalawang kidlat, So, sa'yo, malamang, mataba yung kidlat mo. Yung sa kanya, payatot pa. At saka parang tao yung So, masasabi ko na, alam niya sa sarili niya na meron siyang pangit na ugali. Meron siyang dark side. Meron siyang maring past na hindi magandang image, baka yung iba sa inyo, yung itong person mo, meron siya sigurong addiction, masasabi ko. And also, ang addiction, sari-sari po yan, Aquarius. Hindi pag sinabi addiction drug addict, Marami addiction sa mga kagamitan. Addict ako sa bulaklak, ganyan, di ba? Maraming klase ang addiction. So, eto, ang tingin niya kasi sa'yo, meron kang addiction. And then siya rin, meron siyang addiction. Addict sa mga bagay-bagay, kagamitan, Or addict sa, let's say, sa pagmomotor or alak. Tapos kapag nakainom na, nagbabago ang ugali. Or sa internet, Eto, mukhang libro ang binabasa, pero sa panahon ngayon, kakaunti lang naman ng taong nagbabasa ng libro. More on internet ang validation ko dito, So, malamang addict sa internet at kung ano na lang ang mga pinapanood sa internet. Baka yung iba, mga malalaswa. And then, addict siya dun ngayon. Kaya, ang nararamdaman niya sa'yo, parang, kasi, fire, ang kidlat is lightning, di ba? Electricity din yan eh. Makukuryente ka kapag tinamaan ka niyan. Fire. So, malamang, itong person na to, nakakaramdam siya na parang may kulang itong si Aquarius eh. Meron siyang ganong klaseng feeling. Kaya, kumbaga ikaw Aquarius, seryoso ka sa buhay.
Gusto mo, ang kabuhayan mo ay planado, nagpaplano ka talaga, ano? Kaya single ka, kaya may asawa ka, kaya misis ka, ano? Kung ano bang, sitwasyon mo, no? Estado mo. Pero, yan ang nakakita ko sa'yo. Ikaw yung ganyang klaseng Aquarius, ano? At itong person mo naman, taliwas sa ugali mo. Gusto niya kasi, pareho kayo ng hobbies, pareho kayo ng, kaya siguro yung iba sa inyo, malungkot kayo. Kaya naghahanap din kayo ng love. Pero, salisi kasi kayo dito, ano? Eto rin ang person mo. Yung gusto niya, pareho kayong magka-jamming kayo. Ano? Mga iniisip, mga bagay-bagay na dapat gawin. Para sa kanya kasi, isa kang unique. Isa kang unique or palagi ka lang, mas gusto mo mapag-isa ka lang, ano? Kaya feeling niya, nararamdaman niya sa'yo, parang, ay nako, si Aquarius, boring kasama. Parang gusto niya lang siguro sa bahay na lang, ano? Pero ang person mo, gusto niyang mag-explore, gusto niyang gumala, gusto niyang mag-enjoy. Yung iba sa inyo. Sa pera din. Ang gusto niya, yung pera mo, sige, pera mo yan. hindi ka aakuin yan, kumbaga. Hindi ko kukunin ng pera mo. Pero, yung pera ko yun. Kahit sabihin mo mag-asawa tayo, pera ko. Pera mo. Kaya kung mag-asawa kayo, tingin ko yung iba sa inyo nag-aambagan lang kayo. Ano? Kung ano yung gagamitin nyo sa isang buwan na yan. Yung iba hindi lahat. Kung hindi naman, yung iba sa inyo, bibigyan lang kayo ng asawa nyo or ng ka-live-in partner nyo ng saktong panggastos sa buwan na yan, sa isang buwan. Ganun lang. Pero yung buong sweldo, buong kita, tingin ko hindi ibibigay sa inyo or hindi nyo alam talaga kung magkano kinikita ng partner nyo, ng person nyo. So, meron siyang ganong klaseng nararamdaman, Ang gusto niya kasi, yung pera nyo sa inyong dalawa lang yun, yung iba sa inyo. Hindi yung pinagtrabahuhan niya, tapos isasama mo sa buong kamag-anak mo, sa pamilya mo, hindi naman ipamimigay. Ang baba, tutulong ka doon, mag-aabot ka ng parang allowance. Ayaw niya to, ayaw niya yun. Yung iba sa inyo, yung person mo, ayaw niya ng ganun. Kung talagang merong kasaganaan, kung talagang merong kayong allowance sa inyong pamumuhay, sa inyong kita, then okay lang sa kanya. Pero wala pa siyang sapat na ganun para itulong sa iba. Kaya malamang yung iba sa inyo nag-aaway kayo dito. Dahil feeling mo siguro, itong person mo, hindi ka tinutulungan. Kaya malamang yung iba sa inyo, eto ang nagiging rason kung bakit na nagiging malamig kayo sa isa't isa. Malamang na meron pa kayong pagmamahal, pero dahil sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kaganapan, dito nagmumula yung panlalamig. Yung iba sa inyo, hindi lahat, paki-adjust na lang. At saka, yung iba sa inyo, itong person mo, natutuwang naiinis sa'yo. Kasi, wala kang ginawa, kundi puro plano. Hindi mo naman, yung plano mo, hindi mo naman isinasagawa. Plano ka lang ng plano, isip ka lang ng isip, basa ka ng basa, research ka ng research. Hindi mo ginagawa sa action mismo. Yan ang mensahe sa ng baraha. At saka kung ang tanong mo rin Aquarius, kung kailangan mo bang iwasan itong person na to? No, hindi mo kailangan iwasan. Lalo na kung mag-asawa kayo, di ba? Hindi ka naman pwedeng pumunta lang sa kwarto, magmukmuk ka doon, Hindi mo siya pwedeng iwasan. Makakabuti nga sa inyo na magkaharapan kayo. Para malaman nyo yung mga kanya-kanya yung kapritsyuhan. Yung kanya-kanya yung mga makasariling pag-uugali. Kuha tayo ng baraha in addition. Kuha lang ako ng additional na barahan. Alam mo, yung iba sa inyo siguro, ang inyong mga mithiin, masyadong mataas. Masyadong mataas. Kaya ang mensahe ng baraha, itigil nyo na yung mga ganyang klaseng layunin nyo. Hindi nyo kayang mata mo. Kasi pinahihirapan nyo lang ang sarili nyo, Aquarius. Tapos ito rin na nagdudulot ng paghihirap sa inyong karelasyon, sa inyong person. Kaya
ano to? The sun. The sun, the star. I'm sorry. Makinang. Grabe naman to. Makinang. King of Cups. King of Cups. And then star. Lady. Lady in red. Sun. Sun. Alam mo, Aquarius, ano? Masasabi ko sa'yo, siguraduhin mo na yung paa mo nakatapak sa lupa. Yan ang mensahe sa'yo ng barahan natin. Ano? Siguraduhin mo na yung paa mo nakatapak sa lupa. Kasi, baka in the near future, mawala sa'yo ang taong mahalaga para sa'yo. Ano? Aquarius, hindi lahat, ano? Yung iba sa inyo. Ano? Kung hindi ka nakaresonate, then okay. Pero mas maigi na yung iba sa inyo, no? Suriin nyo itong reading, suriin nyo yung inyong sitwasyon. Okay? Hindi ito reading para sa isang Aquarius lang. And, yung iba sa inyong Aquarius, ano? Kahit mag-away kayo nitong person mo, tingin ko, magkakaayos kayo. Or, kung magkahiwalay man kayo, tingin ko, magkakabalikan pa rin kayo. Umaasa pa rin kayo. Etong the star, nagpapahiwatag ng pag-asa, hope. And then, King of Cups, control. Makokontrol nyo naman kung ano yung mga pagiging selfish nyo, pagiging childish nyo, ano, yung immature side nyo, makokontrol nyo naman. Magkakabalikan kayo. Hindi lahat yung iba. At isa pa, nakikita ko rin ang mga pahele-hele. Pahele-hele. Ano? Paarte-arte. Pahabol effect. Tawag dito. Pahele-hele nga. Ayun. Nagpapabebe. Kaya, papansin. Ayan, papansin effect. So, tingin ko, kunwari lang naman. Then, ang totoo, kahit nataliwas na ang inyong pag-iisip, ano, gusto nyo pa rin ang isa't isa. Meron pa rin pagmamahal. Or, malamang na may dahilan din. Kaya, hindi nyo maiwasan ang isa't isa. Ano? Yan ang masasabi ko. Kaya, hindi mo kailangan iwasan. No, ang sinasabi sa ng baraha. Then, kung ano ba ang magiging outcome nyo. Additional lang tayo siguro. Gagamitin ko pa rin yung baraha na yan. Dali lang, ano. Tingin ko naman kasi tanggap nyo pa rin ang isa't isa. Pay attention to the red flag. Kahit meron kayong praning na pag-uugali, ayan, the signs are cautioning you. Pay attention to the red flags. And then, meron tayong baliktad. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Yan ang lumalabas, ha? Trust, truth, katotohanan at ang pagtitiwala. This situation is calling for you to have faith. So, meron tayong truth, love din dito. Love, and then, pasensya na, hindi na natin nakakita. Take the lead and success.
Pay attention to the vlog and trust. Sun. Ano pa ba? Queen of Swords. Power. Yes, power. Tanggap niyo ang isa't isa dito. Nakikita ko talaga ang inyong kasiyahan, sa kabila ng hindi, meron syempre, hindi nyo naman may iwasan ng ups and downs, yung, paminsan, kasi may kidlat nga, So, mga pagsubok, tukso, pero, nakakita ko na magkakasundo naman kayo, magkakayos kayo. Baka yung iba sa inyo, away-bati, parang bata talaga, nagpapabebe, nagpapapansin, nagpapahele. Tapos kapag nilambing na, okay na naman kayo. Pagka nag-away na naman, nagpapalitan kayo ng masasakit na salita siguro yung iba. Pero pag okay na naman, malambing na naman kayo sa isa't isa. So meron kayong ganong klaseng paulit-ulit na sitwasyon, And meron din akong kasiyahan na nakakita kasi meron tayo ditong sun, and then plus lady, and then trust, and then abundance na baraha. So, masasabi ko, positibo to. Positibong enerhiya na malamang kung ikaw ang Aquarius na may takot, dahil sa let's say may pagdurusa kang naranasan, sa mga nakaraang naging karelasyon mo, tingin ko, mag-iiba ang pananaw mo ngayon. May panibagong level ka na ng pagtitiis. Kung dati hindi ka marunong magtiis, matututo ka na ngayon. Kailangan mo matuto. Dahil yan sinasabi sa yung baraha. Kaya, matututo ka na kung paano magtiis. Kung dati hindi ka nakakapagtiis na mag-antay ng jeep. So ngayon, magkakaroon ka magle-level up ka na. Okay ka na mag-antay ng jeep, okay ka na maarawan, mapawisan, Kaya yung past relationship mo, tingin ko, yung mga pangit, sample lang sinabi ko, medyo nagpapatawa lang ako. Pero meron ka kasing, meron kang ugali siguro na before, sa dati mong karelasyon, na meron kang selfish na ginawa na hindi ka nagtiis, na which is ngayon magtitiis ka na. Kaya masasabi ko, makakalimutan mo na yung kung ano man yung dati mong karanasan na nagdulot sa iyo na hindi mo nagustuhan, which is ikaw rin naman ang may dahilan, may kasalanan, So, tingin ko makakalimutan mo na yon. Pero syempre, hindi pa naman happy ending ang relasyon mo ngayon. Kung meron kang karelasyon or nagpapaligaw ka pa lang, or kung mag-asawa na kayo. Pero, kasi ang buhay pag-ibig naman, hindi naman let's say, nagpakasal na kayo, yung iba, nagkaroon na kayo ng, nag-propose. Hindi naman ibig sabihin na goal na yan or happy ending na ang inyong buhay pag-ibig. No. Hindi pa kayo live happily ever after. Kasi nanligaw, sinagot. So, starting line niya ng relasyon yun, dalawa. And kung magka-relasyon na kayo, tapos na nag-propose, nagpakasal kayo, so mag-asawa na kayo. So, yan na naman ang panibagong starting line nyo na dalawa. At madadagdagan kayo. Depende kung ilang iaanakin nyo. Diba? So, hindi pa kayo happily ever after. May darating pa sa inyong pagsubok, pagkadismaya, at kung may away kayo, magbabati naman kayo, at mahihil nyo naman ang isa't isa. Yan ang nakakita ako, dahil kailangan nyo ng trust, and syempre, naandun din yung truth, di ba? Kaya, kung ano man yung darating na pagsubok sa inyo, kailangan nyo ng trust and yung truth. Katotohanan. Okay? And yes, mahihil nyo ang isa't isa. Kaya meron tayong relaxation dito. Kaya relax ka lang dyan, Aquarius. Kung ano man pinagdadaanan mo, parte yan ng pagsubok. Parte yan ng challenge. Parte yan ng cycle ng buhay mo. Umiikot ang tadhana, umiikot ang ating buhay. Kaya minsan taas, minsan baba, minsan level ka lang. So, kumbaga sa hagdanan, may step 1, steps 2, step 3, level. May level yan.
At isa pa, malamang doon ka rin magiging open ka sa kanya. So, by the time na lumalim ang inyong samahan, mailalabas mo ang mga dati mong pagdurusa sa karelasyon mo, yung mga past experience mo. Masasabi ko na makukuha nyo yung tiwala nyo sa isa't isa. Ikaw magtitiwala sa kanya, siya magtitiwala sa iyo. Kahit ano pa ang inyong mga pagsubok na mararanasan or naranasan na or darating pa, mararanasan pa lang sa ngayon, ito ang keyword nyo. At syempre, love. Kailangan mag-offer ka sa kanya ng love and then mag-offer siya sa inyo ng love. At umasa kayo. Umasa. Magkaroon ka ng pag-asa, umasa, at magtiwala. Yan ang magiging outcome nyo. Pero syempre, kailangan kayo ang gumawa niyan ng action. Isa-action nyo yan. Isagawa nyo, ilagay nyo sa isipan nyo. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Okay? So, nakikita ko na makukuha mo ang tiwala niya. At ganun ka rin. Magtitiwala ka rin sa kanya. Okay? So, Aquarius, gawang kita ng prayer. At sabi ko sa inyo, palagi ko sinasabi, kahit sa mga kliyente ko at dito sa aking YouTube channel, yung imposible sa akin nyo ipaubaya. Yung posible ang gawin nyo. Ano ba ang posible nyong gawin? Ang pinaka-posible nyong kayang-kaya nyong gawin is magdasal. Magdasal kayo. Tawagin nyo ang Panginoon. Okay? I-welcome nyo ang kingdom ng Panginoon. At saka, Aquarius, yung iba sa inyo, itigil nyo na yung, malamang yung iba sa inyo nagmamanifest kayo, pero hindi nagmamaterialize. Bakit? Kasi mali siguro ang manifestation nyo. Mali ang pamamaraan nyo. So, next time, ituturo ko sa inyo kung paano mag-manifest. But ngayon, tulong ko lang sa inyo yung prayer. Sandali, kuhanin ko lang yung bell ko. Okay, Aquarius, madaling prayer lang ito, maikli lang. And, total, meron ka ditong the star na baraha. So, meaning, hope, faith, ang mensahe nito sa'yo. Kaya, syempre, pag nagdasal ka, umasa ka at maniwala ka. Okay? So, ibibel ko lang itong aking bell dito and then mag-sign of cross tayo after na maibel ko, ha? At Aquarius, pwede mo rin itong isulat sa papel, nasa sayo, or kung gusto mo, mag-arrange ka na sarili mo, ilagay mo sa cellphone mo para habang nakasakay ka sa jeep, sa tren, kung ano man ang vehicle na sinasakyan mo for transformation, mabigkas mo 3 times a day as much as possible. Okay? Bell ko na, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, ipinagdarasal ko itong lalaking mahal ko. Palitan nyo na lang po yung lalaki, kung babae, kung anong gender, or yung mahal ko, ang sabihin nyo na lang. Ulitin ko lang, ha? Lord, ipinagdarasal ko itong mahal ko. Pagaanin niyo po ang mga pasanin niya sa buhay, ang mga pasanin namin sa buhay, naming dalawa. Panatilihin niyo po ang kadalisayan ng aming mga puso. Tulungan niyo po kami sa aming paglalakbay dito sa mundong ito. Lord, tulungan niyo po kaming mamulaklak at tumubo. Mag-grow kami habang kami ay magkasama. At higit sa lahat, tulungan niyo po kami na hindi mawala ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Love. Okay? At ganun din po sa inyo, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Okay, Aquarius, naget mo yan?
Pasensya na Aquarius ha. Pero nabulol na ako. Pwede ka naman gumawa ng sarili mong prayer. Ako naman, ang ginawa kong prayer ngayon, binasi ko lang sa ating baraha. Okay? Ikaw nang bahalang mag-arrange ha. Bigla na lang kasing pumasok sa akin yung ganitong klaseng prayer na sabi sa akin ng gabay ko, yan ang i-offer mong prayer, ang ituro mong prayer kay Aquarius. Kaya, ayan, biglang pumasok, ganyan talaga ang aking gabay. Bigla na lang pumapasok. So, yan ang ginawa ko. And, Aquarius, yung susunod naman, baka ikaw ang napili ko, yung soul contract. Sandali lang, kukuhanin ko yung aking tablet at stay tuned. Sandali lang. Okay, Aquarius, eto na. Ito yung napili ko, yung mga nag-send ng email sa akin, yung nag-send sa Facebook, sa aking messenger, plus yung mga nag-comment, naghanap ako doon at ito ang napili ko. And eto, si Me. pag na kukuhanan ko sana yung screenshot habang during my editing. Pag nakuha ko, ipapop up ko dito yung yung pinaka-original nito. Kasi sinulat ko lang kasi sa kamay. At pag naalala ko lang pag nakalimutan ko, sorry. So, eto Me, January 21. Tapos yung person, 8 August, di ba? January, February, March, April, May, June, July, August, tama, 8. August 8, 17. So, ikaw, January 21st, ang person mo na 8-17, siya ang iyong soulmate. Alam mo ba yan? Kung hindi mo alam, ngayon alam mo na. And, etong si person mo, si August 17, sa'yo, na ikaw, 121, soulmate din ang inyong soul contract. Happy! Na-excite ako. Tinayon ako ng balahibo sa inyo. Grabe. Uy, mag-soulmate kayo, Aquarius. Congrats! Alam mo, di ba? Nakakatuwa, di ba? Pag nalaman mo yung soul contract nyo. Kasi galing pa to sa past life mo. Alam mo, actually, sa kada reading ko, free, no additional fee. Ang way ng tarot reading ko babayaran nyo lang sa akin, yung 3 question nyo. Okay? So, yung 3 question nyo, and meron ako dyang free services. Ang free services ko is ito, ang alamin ang inyong soul contract. Okay? Kung gusto mong alamin natin ang soul contract mo sa person mo, or kung ayaw mo naman sa person mo, yung normal na 3 question mo, tapos gusto mong alamin yung soul contract mo sa parents mo, sa anak mo, sa coworker mo, sabihin mo lang. Free po yan. Ang inaalam ko So, teka lang. Na-excite ako. So, pareho kayong mag-soulmate. So, meron kayong soul and spiritual connection ng person na to. Maganda siguro kung mag-request ka ng Akashic record. Doon natin mas malalaman. Mas more on mag-focus tayo sa ganyang reading. Yung past life nyo. Okay? Baka yung iba sa inyo, twin flame, karmic, or simpleng soulmate lang kayo talaga, So, pero sa ngayon, yan ang may bibigay ko. Okay? So, next time ulit, pipili ulit ako, at ilagay nyo naman kasi yung year, kayo naman. Birthday lang siya, year. Anyway, sa ganito naman, nakukuha ko na rin. Pero sa magiging, yung year, pakinan lang. At yung mga ng kanilang, yung birth date nyo lang, paano kung maano yung soulmate nyo, o soul contract nyo? Kanino? Sino ang gusto nyo malaman? Okay? Kung sino yung karelasyon nyo, kahit di nyo karelasyon, let's say meron kayong, yung person na yun, medyo curious kayo. Tapos alam niyo kung alam niyo yung birthday niya, okay. Ngayon, kung hindi nyo naman alam, kuhanin nyo. Itanong nyo kung kanino. Okay? At Aquarius, wag kang mangkukulam, Wag kang magre-request sa mga kulam-kulam. Okay? Yan lang ang sinasabi ko sa'yo. Okay? Kasi, ang mga taong nagpapakulam at ang mga taong mangkukulam, yung mangkukulam, tinatanggal na yan ng Panginoon sa kanyang book of life. Okay? Pero ikaw na nagpapakulam, may chance ka pa. Pero pag paulit-ulit ka nagpapakulam, kahit anong klase, sa pag-ibig or sa business mo, nagpapakulam ka para lang dahil natalo ka ng karival mo, wag mong gagawin yan.
Okay, itong reading natin, love reading ito, pero ang sinasabi ko is yung bilang isang manghuhula, bilang isang psychic medium, bilang isang may kakayahang kumausap sa mga kaluluwa, advice ko yan, at yan din ang gustong iparating sa iyo ng aking gabay. Iwasan nyo ang ganyan para hindi kayo mabura sa Book of Life ni Jesus, ng Panginoon, ng ating Heavenly Father. Okay? At tandaan nyo, ang katawan po natin ay templo ng banal na espiritu. The kingdom of God is within us. Bakit mo dudumihan? Ang kailangan lang natin tawagin ng Panginoon para maging present siya sa ating katawan. At wag na wag kang magre-revenge. Yan ang sinasabi talaga sa Biblia. Okay? Hayaan mo sila. At malamang yung kaganapan, let's say, sa business or sa love life mo, naloko ka. Naging luhaan ka. Malamang na yan ang kontrata mo. Okay? Ini-explain ko lang, Aquarius. Pasensya na medyo mahaba ang ating reading. Pero kung totoo, hindi na reading to. Advice ito at binibigyan ko kayo ng idea. Okay? Yan po tayong mga tao. Okay? So Aquarius, maraming salamat sa pag-send mo ng email nitong mga birth date at yung iba sa inyo, paglaan ng oras sa panonood ng video ito, sa like, share, comment, sa mga cross-watcher. Ganito po ang aking reading. Hindi po ako simpleng vlogger, simpleng tarot reading na pasa lang ng pasa ng baraha. Tunay po akong psychic medium. Kaya yung mga hindi naman Aquarius sumisilip dito sa aking channel at nang nambabash, mag-ingat lang kayo dahil ako binigyan na ako ng Panginoon ng kakayahan. Hindi kulam ang gagawin ko pero karma ang babalik sa inyo. Kaya palagi kong sinasabi, mag-ingat kayo sa inyong mga balak, sa inyong intensyon, sa inyong mga pananalita. Kailangan talaga magkaroon ng morality, respeto. At para magkaroon kayo ng ganyan, kailangan self-realization, self-awareness. Okay? So, hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.